Kilala ang Pilipinas sa pagiging nangungunang tagapagsimula ng mga world-class na nurse. Saan man sa mundo, hinahanap ang husay at malasakit ng nurse na Pilipino. Subalit sa kabila ng pagiging tanyag sa ibang bansa, may malalim na sugat ang ating sistema ng kalusugan. Bakit nga ba patuloy na bumababa ang bilang ng mga nurse sa Pilipinas? Bakit marami sa kanila ang mas pinipiling magtrabaho sa ibang bansa? At ano ang papel ng ating gobyerno at iba pang sektor sa krisis na ito? One of the most common reason is the mas maganda yung opportunity in terms of the sweldo, mas malaki, mas mataas compared dito sa Philippines. Pagdating naman sa opportunity sa healthcare, mas maganda yung opportunity nila kasi mas mga high-end hospitals compared dito sa Philippines. Mas maraming skills and knowledge sila po. And another benefits na nakukuha ng nurses sa ibang bansa compared dito sa Philippines. Mas maganda yung retirement benefits compared dito sa atin. Kaya mas pinipili nila at mas madami din opportunity sa ibang bansa compared dito sa atin. Dito less yung opportunity. Bago ka makahanap ng trabaho, sa dami rin ng mga nurses dito sa Pilipinas, no? Kunti lang yung opportunity na nandito sa atin. Kunti lang yung hospital, kunti din lang yung RHU, kunti rin lang yung nagkakahire ng permanent position, regular position dito sa atin. So, may job order position, yung mas mababa yung position, mas mababa yung na walang benefit ng katunas. Kaya mas nadali talaga yung nag-upload dito sa atin. Ang DOH ang pangunahing ahensya ng gobyerno na responsable sa pagbuo at pagpapatupad ng mga polisiya at pamantayan para sa kalusugan. Sila ang dapat tiyakin na nasusunod ang mga batas at naipapatupad ang mga programa para sa mga nurse. Ang Filipino Nurses United at Philippine Nurses Association ay mga samahan na kumakatawan sa mga nurse. Sila ang boses ng mga nurse upang maiparating sa gobyerno ang kanilang mga hinaing tulad ng mababang sahod, kulang na benepisyo at kawalan ng proteksyon. Ang World Health Organization bilang isang international na organisasyon ay nagbibigay ng technical na tulong, gabay at pamantayan sa mga bansang miyembro. Nagbibigay sila ng suporta sa mga programa ng DOH, lalo na sa pagpapabuti ng healthcare at pagtugon sa mga pandaigdigang krisis sa kalusugan. Mga dapat pang i-improve dito sa healthcare sa Pilipinas. Actually, madami, pero hindi naman natin kayang solusyonan siya ng isa lang. So, dapat ay mag-start yan sa pagkakaroon ng mga policies na nagsusupport sa mga programa na nakatutok talaga ay sa mga nangangailangan, like yung sa mga gamot. Kasi ngayon, mas lalo nang umandi yung budget na nakukuha natin na gamot sa mga RHU, sa mga hospital. Kasi kami dito sa school tayo, nabibigyan tayo pero hindi yung ganun kadami. Meron tayong sariling supply, pero sila parang mas lalo pang bumaba at yung supply nila ng gamot. Kaya pagka wala tayo dito sa klinik at tinataboy ko din sa labas, wala din silang makuha sa labas. So, kailangan bibili pa. So, why not? Bakit hindi na lang direktang libre talaga lahat?
hindi yung ilalapit mo pa kung kaninong tao para lang makapag-avail ka ng free na services sa health. Kung tutusin, dapat diretsyon, wala na. Pagpasok mo doon, ibibigay na sa'yo lahat yung services. So, dapat ay policies yung mabago. Kasi meron tayong existing policies, pero ang mangyayari parang nagagamit pa ng mga politiko na lalapit ka pa sa kanila, magle-letter ka pa, kailangan mo pang makisuyo sa kanila, maniklohod sa kanila para lang ma-achieve mo yung healthcare na dapat automatic meron tayo kasi meron naman tayong mga tax. Yun. Ang solusyon sa krisis ay nasa ating mga kamay. Sa pagbibigay ng halaga at tamang pamamahala, muli nating maibabalik ang dignidad at pag-asa ng mga nurse na siyang puso ng ating kalusugan.